So ito nga pala yung ipapakain natin sa ating mga isda, itong Koi King na binabad muna natin sa tubig para lumambot at ilalagay natin ito sa kanilang aquarium. So ito nga pala yung ating mga glowfish tetra. Ayan, ito yung mga alaga natin. So para madali nilang makain ito, kailangan muna nating ibabad sa tubig for 20 minutes. So tapos na yung 20 minutes, pakain na natin ito sa kanila. Ayan. So wag mo lang natin damihan kasi ang mangyayari niyan is masisira yung tubig. Ayan. Kita nyo na. Ito nga pala yung mga inaalagaan natin dito. So, while hindi pa tayo maalis sa bahay, ito yung first routine natin every morning, magpapakain ng mga isda. Good thing about this hobby is nakaka-stress relief ito. Yan. Kumbaga nagiging responsible person ka. Tinuturuan ka maging disiplinado. So, ito yung isang aquarium. Tapos dito naman tayo sa goldfish. O, mukhang matamlay ang ating goldfish ngayon. So, di muna natin sila papakainin para hindi sila madedo. Yan. Ang lamig kasi ng panahon ngayon. So, ito naman yung mga mollies. So, pwede natin pakainin ito sa kanila. Yan. Good thing about this molly is napakarami nila and then napaka-affordable pa nito when it comes sa pagbili nito, di ba? Tignan natin. Meron din ako mga rancho na nilagay dyan. So, in this area ay meron tayong mga rancho na mga maliliit at mga platinum king balon molly. Yan. Maliliit pa sila. So in this area meron din tayong mga glowfish tetra. So yan. Kita natin dahil sa lamig ng panahon ay meron talagang mga casualties. So okay lang yan kasi hindi ibig sabihin may casualties is silang lahat agad ang may diferensya. Hindi. Meron talagang mga instances na nangyayari sa ganyan. Kainin natin dito. Kuntian lang natin. So ayan, nilagyan na natin, makikita natin napaka-aggressive ng mga glowfish tetra kapag kakain sila. Yan. Meron din tayong molly na nilagay dito pero hindi ganun karami. Yan, makita natin. Yan. Meron din tayong mga balon mollies dito na nilagay dito. So ito ay isi-separate pa natin to, segregate natin to sila by color. So yan. Hati muna kayo dyan. Ito. Yan. Kita natin itong mga balon mollies na mga maliliit. Yan. Tingnan. So ito ay mga nasa juvie size na ito. Samantalang yan is mga juvenile pa yan. Ito. Or semi-breeder na ito sila. Kita natin pag nasa top view tayo, ganito yung kanyang itsura.
So yan, normal lang yan yung mga dumi na yan. Hindi yan nakaka-apekto kasi makikita naman natin napaka-clear ng tubig. Pero kailangan natin kunin din yan sa ipon para maging malinis ang kanilang lalagyan or yung container na ito. Meron din tayong plants na nilagay dito kung saan ito ay tumutulong para magkaroon ng oxygen itong kanilang lalagyan or ito yung tubig. Yan, makikita natin yung mga PKBM. So yun na nga mga kalods, kung gusto mong magsimula sa pag-aalaga ng isda ay pwede nyo akong i-message sa aking Facebook. Ito ang aking Facebook. And then sa lahat ng mga kalods natin dyan, maraming salamat for making this channel na maging progresibo. Comment down below kung isa ka sa mga kalods natin na natulungan tungkol sa mga tips kung paano mag-alaga ng isda. At sa lahat ng mga gustong matuto, nasa channel ko yung mga iba't ibang paraan tungkol sa pag-aalaga ng isda. Pwede nyong i-scroll down doon, tapos tingnan nyo yung mga vlogs natin. Especially marami tayong vlog tungkol sa beta, sa gapi, sa goldfish, and sa lahat ng mga ornamental fish na tackle natin dito sa channel na ito. And then, by the way, kung isa ka sa mga subscribers natin, kamustahin mo naman yung comment section natin para malaman natin na nandyan ka pa. And shout out nga pala sa lahat ng mga nag-aalaga ng isda at sa lahat ng mga kalods natin. Tuloy pa rin tayo sa ating hobby. So nagsisimula pa lang ulit tayo sa pag-aalaga ng isda dahil matagal din tayong tumigil sa pag-aalaga. Almost 2 years tayong tumigil. Pero ngayon, I'm back. Let's grind, and marami tayong pagsasamahan. Sa mga susunod natin ng mga video, i-upload ko dito sa ating channel. Ituturo ko sa inyo kung paano alagaan yung glowfish tetra na meron tayo ngayon. Alright.